kababayan? Kung ikaw ang nakakaintindi ng Biblia, ba't hindi ka tumayo para ipag-aral mo ang totoo sa ikaliligtas ng mga tao? Yes. Yan ang masasabi ko. Kung ikaw ang inihalal ng Diyos na makaalam ng totoo kaysa sa akin, ba't hindi ikaw ang lumagay sa gitna ng mga tao? At Lahat po na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth, lubos akong bumabati sa inyong lahat, maging kaaway man sa pananampalataya o hindi. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po'y bumabati sa inyong lahat. Sana po mga kaibigan ay nasa mabuti po tayong lahat ng kalagayan. Sa oras na ito, gusto ko pong basahin itong komento ng mga Iglesia ni Cristo. Ito siguro kasi ayon po sa kanilang pag-comment, mga kaibigan. So itong komento na gusto kong basahin, galing po ito kay kapatid na Fred. Meron po kasi tayong pinalabas na video tungkol po doon sa kalagayan ni Cain at saka ni Abel. Sabi dito ni kapatid na Fred, kapag si Eli Soriano ang mangaral, siguradong maliligaw ka sa katotohanan. Itong sinabi ni kapatid na Fred, mga kaibigan, ay parang pinapalitaw niya na mas totoo siya o mas magaling siya kaysa sa ating kapatid na Eli. Kasi ulitin ko, kapag si Eli Soriano, sabi niya, ang mangaral, siguradong maliligaw ka sa katotohanan. Bakit ko sinabi mas magaling? Kasi alam niya na maliligaw yung tao kapag si Brother Eli. So ibig sabihin, kung siya yung mangaral, itong taong ito, tiyak na hindi na maliligaw ang tao. Ganun ang logic nun, mga kaibigan. So lumalabas, mas matalino siya kaysa sa ating kapatid na Eli. Pero okay lang yon, wala tayong problema doon kung mas matalino ang siya sa tingin niya kaysa sa ating kapatid na Eli. Namatay at mamatay na lang, hindi naman niya napabagsak ang INC, kundi mas lumakas at dumami pa ang member. Yun po ang kanyang katwiran. So parang lumalabas kay kapatid na Fred, kung ang isang grupo o sekta, kapag marami po, yun ang totoo. Ganun ang pakahulugan niya siguro, mga kaibigan, kung marami sila, maraming miyembro, lumalabas, mas totoo sila. Alam nyo, kung ganun po yung pananaw ni kaibigan Freds, di mas lalong totoo ang paganismo, mas lalong totoo ang mga Muslim, mas lalong totoo ang mga Budista, mga kaibigan, kaysa kanila, kasi kung paramihan ang pag-uusapan para makita natin ang katotohanan, mas marami pa yung mga iba kaysa Iglesia ni Cristo Mas marami pa nga ang Katoliko mga kapatid. Kaya hindi po yun ang batayan. Hindi po yun ang batayan para makita mo ang katotohanan. Ngayon, pinamamalian niya si kapatid na Eli. Na si kapatid na Eli ay kung siya daw ang magtuturo, siguradong maliligaw ang tao sa katotohanan. Ibig sabihin, yung itinuturo ng ating kapatid na Eli ay mali. Hindi po totoo, mga kababayan. Pero alam nyo kung ano po ang sagot ng ating kapatid na Eli dyan sa kanyang sinabi? O heto, pakinggan natin kung ano po ang masasabi o sinabi ng ating kapatid na Eli. Akala mo alam na nila ang buong katotohanan. Yeah. Pero I dare anybody. Lahat ng nakakarinig sa akin, kung kayo'y mas matalino at mas alam nyo ang totoo at hindi kayo mangaral. Tama. Wala ba kayong pagmamahal sa inyong mga anak at mga asawa at mga kamag-anak at kababayan? Kung ikaw ang nakakaintindi ng Biblia, ba't hindi ka tumayo para ipag-aral mo ang totoo sa ikaliligtas ng mga tao? Yes. Yan ang masasabi ko. Kung ikaw ang inihalal ng Diyos na makaalam ng totoo kaysa sa akin, ba't hindi ikaw ang
bumagay sa gitna ng mga tao at nagsisigaw na kagaya ng ginagawa ko. Bakit? Naniniwala ako kung merong mga taong nagpapakamatay sa sugal, merong mga tao nagpapakamatay sa pambababae, may mga tao nagpapakamatay sa pagdudroga, may tao magpapakamatay para sa kabutihan ng kapwa-tao gaya ng Panginoong Jesus. Pero kung magdudulong-dulungan kayo, papalitan nyo yung sinasabi ng Biblia, hindi ako papayag doon. Ayan, kapatid na Freds, kung mas nakakaalam ka daw kaysa kay kapatid na Eli, ba't hindi ka tumayo? Ba't hindi ka mangaral? Ba't hindi ka magpatanong? Kung mas magaling o mas totoo ang Iglesia ni Cristo, ba't hindi po mangaral yung puno po ninyo? Ba't hindi magpatanong? No? Ngayon, pero alam nyo mga kaibigan, maaaring sabihin ni kaibigan nating Fred na nangangaral naman ang Iglesia ni Cristo kaya nga dumadami maaaring yun po ang kanyang katwiran. Ano? Pero kung napansin po ninyo yung sinabi ng kapatid na Eli, iulit po natin yung last part na kanyang sinabi. Pero kung magdudulong-dulungan kayo, papalitan nyo yung sinasabi ng Biblia, hindi ako papayag doon. Ayan, sabi po niya, kung ang mangaral ay iniiba ang ipinapangaral, ay hindi na ako papayag doon, sabi niya. Kasi mga kapatid, marami kasing nangangaral na iniiba po ang talata, iniiba ang ipinapangaral doon sa katotohanan. Ibig kong sabihin, yung talata iniiba nila para mapalitaw lamang po yung gusto nilang ibig palitawin. Hindi yung Biblia yung masusunod, kundi yung gusto nilang palitawin ang dapat masunod. Gaya po itong video ng Iglesia ni Cristo. Atin pong panoorin mga kapatid. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakyat na po siya sa langit, sa piling ng tunay na Diyos, ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? Kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo 2:4 hanggang 5, babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoo ngang tao. Yun. At ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao. So ayan po mga kaibigan, ang katwiran o ang pangangaral ng mga iglesia ni Kristo, yung mga ministro ng iglesia ni Kristo, no? Idinidiin nila na si Kristo ay taong tao. Taong tao. Hindi siya Diyos para sa kanila. Alam nyo mga kaibigan, hindi naman po tayo tutol na si Jesucristo ay nagkatawang tao at nung nagkatawang tao ay talagang tao siya. Tao. Tao siya, nagkatawang tao. May laman, may buto, napagod, nagutom, kung ano pa man. Si Kristo nasaktan, namatay. Pero alin ang namatay, alin ang nagutom, alin ang napagod? Yung katawang tao, kasi tao siya nagkatawang tao. At yung katawang tao na yun po yung namagitan sa Diyos at sa tao para maidugtong muli yung relasyon ng tao. Siya kasi yung nagdugtong. Si Kristo po yung nagdugtong. Siya yung namagitan doon sa tao at sa Diyos. Pero hindi po lingid sa atin na si Kristo ay hindi siya tao dati. Kaya nga nagkatawang tao dahil hindi siya tao ano ang turo? Ano ang sinasabi ng mga apostol sa ating Panginoong Jesucristo?
Sagot naman ng ating kapatid na Eli, heto. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya Diyos. Tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipag kami nakasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo ano sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Yan. So si Kristo po, dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi lang siya dakilang Diyos, siya pa po ay tagapagligtas, mga kaibigan. At yung Diyos na yon, yung dakilang Diyos na yon na si Kristo, nagkatawang tao para maligtas ang tao. Mga kababayan, dito po sa libro ng Timoteo, Kapitulo 3, sa versikulo 16, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo din, ang turo ni Apostol Pablo. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman. Wala naman ibang nahayag kundi si Kristo eh. Yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. So, si Kristo naman yan eh, walang iba, mga kaibigan at mga kapatid. Si Kristo yan. Ano ang sabi ng mga apostol kay Kristo? Dakilang Diyos at tagapagligtas. At yung Diyos na yon nahayag sa laman. Walang ibang nahayag sa laman. Hindi nyo matutulan yan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. O ito pa. Ito pa. Dito po sa unang Juan 5:20, at nalalaman natin, ano yon? Na naparito ang anak ng Diyos. Walang ibang naparito, kundi si Kristo. Naparito, ibig sabihin hindi taga rito. Naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa. Sino? Yung Kristo. Binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Sino ang ating makilala? Siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Yan. Sabi ng mga apostol na tayo'y nasa Kanya na totoo, sabi niya. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sino si Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Si Kristo yan eh. Pero pinipilipit po ng mga iba. Pero ang napakalinaw po yung nakalagay dito na ulitin ko lamang po at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, si Kristo, at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, si Kristo, at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Si Kristo po yan eh, mga kababayan. So, si Kristo po, hindi siya dati tao, kundi siya po ay nagkatawang tao. Sabi ni kapatid na, isa pang nagkomento si kapatid na Filomeno, sabi niya, hindi sino, kundi ano. Bakit ano? Ang verbo ay wala pang kalagayan. Ngayon, ganitong wag ka muna sumagot. Pag-aralan mo muna kung ano ibig sabihin ng verbo. Pag nalaman mo na kung ano ang verbo, maunawaan mo kung bakit ko sinabi hindi sino kundi ano. Pinapalitaw po itong nag-comment
meron po siyang ka-debate dito sa comment section mga kaibigan at pinapatunayan niya na si Kristo ay panukala lang, hindi pa siya, wala pa siyang kalagayan, no? Yun kasi ang naituro po sa kanila na si Kristo sakalang nag-umpisa, sakalang nagkaroon ng kalagayan noong ipinanganak ni Maria, mga kababayan. Pero nung hindi pa pinanganak ni Maria, panukala, nasa isip pa lang ng Diyos si Kristo, wala pa siyang kalagayan. Pero alam niyo mga kapatid, kung atin pong babasahin ang banal na kasulatan, dito po sa libro ng Juan, kapitulo 6, sa versikulo 38, meron na po siyang kalagayan. No? Sabi dito po ng sumulat ng Juan, mga kababayan, dito po sa 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Si Kristo po, nanggaling sa langit, bumaba siya. Mula sa langit, bumaba upang gawin niya ang kalooban ng nagsugo sa kanya. At pagpasok niya, naghanda ng Ama ng katawan. Yun po yung katawang tao na ipinanganak ni Maria. Yan. Yun po yung katawang tao na ipinanganak ni Maria. Ngayon, wala ba siyang kalagayan dati? Nung hindi pa siya nagkatawang tao, wala ba siyang kalagayan? Sakalang ba siya nagkaroon ng kalagayan nung nipanganak si Maria? Sa verse 62, dito pa rin sa 1, sabi dito, ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. So doon pala sa langit, meron siyang kinaroroonan bago pa siya bumaba bilang magkatawang tao, meron na siyang dating kinaroroonan sa langit. Sa makatuwid, meron na siyang kalagayan sa langit. Meron na siyang kalagayan. Sabi kasi ng mga iglesia ni Kristo, wala pa siyang kalagayan, panukala pa lang. Mali po. Si Kristo po, sabi dito, ano nga, kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. O di meron na siyang kalagayan nung una, bago siya nagkatawang tao, meron na siyang kalagayan. Mga kapatid, o ano yung kalagayan niya nung una? Ano ang kalagayan niya? Anong hindi pa siya bumaba dito sa lupa, ano po yung kanyang kalagayan ng una? Sa 17 kasi, sa chapter 17, sa verse 5, dyan pa rin, sabi dito, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So bago po siya bumaba, bago po siya pumunta, inutusan ng Ama dito sa lupa, meron po siyang kaluwalhatian na tinamo niya. Tinamo, ibig sabihin natanggap na niya, nasa kanya yung kaluwalhatian, tinamo niya. So pagbalik niya sa kanyang Ama, ibinalik yung kaluwalhatian na kanyang tinamo. Wala pang sanglibutan. So meron na siyang kalagayan. Kung atin pong iisipin ng maigi, mga kaibigan at mga kapatid, no? Ang tanong, ano po yung kalagayan ng ano po yung kalagayan ng Panginoong Jesucristo na sinasabi niya, ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ano yung kinaroroonan niya? Ano yung kalagayan niya nung una? Meron siyang kinaroroonan Ibig sabihin, meron siyang posisyon. Meron siyang posisyon. Mayroon siyang kinaroroonan dati. Pero nung kailangan ng tao ng kaligtasan, isinugo siya ng Ama. Isinugo niya. Para ang lahat ng mga tao, kasi ibig ng Diyos maligtas, isinugo niya
At naghanda ng Ama ng katawan, yun po yung katawang tao na yun po yung namagitan sa Diyos at sa mga tao. Yung katawan ni Kristo. Sa John chapter 1, sa verse 1, makikita natin ito dito kung ano ang kalagayan ng anak dati. Hindi po ito hindi po tutol ang Iglesia ni Kristo na ang verbo siya si Kristo. Siya yung Kristo na nagkatawang tao. Hindi po sila tutol dyan. Sabi dito, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. E di, meron na siyang kalagayan. E ano yung kanyang kalagayan? Nung siya ay suma sa Diyos, ano ang kalagayan niya bilang verbo? Diyos. Mahirap bang unawain, mga kapatid, na Iglesia ni Kristo? Ba't nyo sinasabi, wala siyang kalagayan? Ano ibig sabihin, ano pong ibig po ninyong sabihin na walang kalagayan? Ang kalagayan nga niya ay Diyos eh. Ang posisyon niya, Diyos eh. Di dalawa na Diyos mo. Wala kasing problema kung marami ang Diyos. Kasi sa Biblia naman ay hindi naman problema, hindi naman sinasabi na isa lang ang Diyos eh. Kung ang tinutukoy mo ay isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ako tutol doon. Tama po yon. Pero hindi po tinuturo ng Biblia na iisa lang ang Diyos. Maraming Diyos, mga kapatid. Napakarami. Sabi nga ni kapatid Nelly, kahit isang barangay pwede. Bakit, mga kababayan? Kasi kahit nga yung dinatnan lang ng salita ay tinatawag na Diyos eh. Tinatawag na Diyos. Yun pa kayang salita na hindi mo tawaging Diyos. Ang Diyos po kasi, mga kababayan, ay kapangyarihan yan eh. Isa lang ang makapangyarihang Diyos. Isa lang. At yung makapangyarihang Diyos na yon, nasa Ama yon. At yung nasa Ama, yung kapangyarihan ng Ama bilang Diyos na kay Kristo din. So dito makikita natin, mga kapatid, na meron na siyang kalagayan. Meron na. Ang kalagayan niya ng dati, ng una, ay Diyos. Pero nung kailangan ng tao na iligtas ng Ama, iligtas niya ang tao dahil nagkasala po ang tao, inutusan niya ang kanyang anak. Anak niya kasi si Kristo eh. Siya yung nagkatawang tao na anak ng Diyos. So kapatid na Freds, sabi nga ng kapatid Nelly, kung mas matalino ka sa kanya, gagawa ka ng account mo, kaibigan. No? Gawa ka ng account mo, and then magpatanong ka kung mas totoo ka, mas nakakaalam ka kaysa ating kapatid Nelly, magpatanong ka. Walang problema doon. Patunayan mo, mas matalino ka kaysa sa ating kapatid Nelly. Yan po ang masasabi ko sa iyong komento. Sana po, mga kaibigan, ay magmasid po tayo sa totoong aral na nasa Biblia.